Sa hindi nga po malamang dahilan, hindi na pinaglaro pa ni Coach Steve Kerr ang kanilang batang player na si Jonathan Kuminga sa last 2 games kahit man napakahalaga ito para sa kanilang team. Kahit man malaki sana ang may tutulong niya sa opensa at depensa, mas pinili pa rin ng Golden State na hindi siya gamitin sa rotation at ibangko. At ang mahirap pa dyan, may lumabas ng balita na posibleng hindi na naman ulit paglaruin ni Coach Steve Kerr si Jonathan Kuminga sa kanilang magiging 7-game series sa first round laban sa Houston Rockets. Kaya dahil sa pangyayaring ito, kinumpirma ng isang analyst na malaki ang tsansang hindi na bumalik pa si Jonathan Kuminga sa lineup ng Golden State sa off-season. Expiring contract na rin naman ito, kaya maaaring hindi na ito kunin pa ang iaalok nilang bagong extension, lalo pat hindi nga po nagugustuhan ang kanyang kampo ang pinaggagawa ni Coach Steve Kerr. Since hindi nila siya binibigyan ng pagkakataong patunayan ng sarili, nasasayang lamang ang kanyang talento. Mas nakafocus pa rin naman ang Golden State sa dalawang star player na sina Jimmy Butler at Stephen Curry, kaya mas mabuti kung lilipat na lang ito na magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na mahasa ang kanyang talento. Samantala, though nakatutok ang Los Angeles Lakers sa kanilang ginagawang game plan para sa Minnesota, hindi pa rin naman sila tinatantanan ng bagong trade sa off-season. At isa dyan ay ang sinasabing posibleng pagkuha nila kay Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. Mismong si Gafford na ang personal na umamin na gusto niyang sumali sa Lakers para makasama si Luka. Huli nga sa akto ang pagsabi ni Gafford kay Doncic na magkakasama pa nga silang muli sa isang team. May lumabas kang balita na si Luka Doncic na ang personal na nagre-recruit kay Daniel Gafford. Kaya dahil sa pangyayaring ito, hindi malabo na mag-request siya ng trade sa darating na off-season para lamang lumipat sa Lakers at maisakatuparan ang pangarap na makapaglarong muli kasama si Luka na nangangailangan ngayon ng isang legit na bagong sentro. As of now, meron na lang naman si Gafford na natitirang 1 taon sa Dallas, and since hanggang next year pa mawawala si Irving dahil sa natamo nitong injury, mapipilitan ito na maghanap ng bagong team na magbibigay sa kanya ng mas malaking tsansang manalo ng kampyonato kagaya ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, ilang linggo matapos tanggalin o sisantihin ng Denver Nuggets si Coach Mike Malone, may lumabas ng balita na hindi nga ito magtatagal pa bilang free agent. In fact, binulgar ng isang insider na marami nga po mga teams ang nagkaka-interes sa kanyang serbisyo. Kahit man naging maganda ang kanyang laging kalagayan sa Denver, hindi pa rin naman natin maitatanggi kung gaano kagaling ito bilang isang head coach. Pinangunahan lang naman nito ang Nuggets na makuha ang kanilang unang titulo. Siya rin naman ang nag-develop kina Jamal Murray at Nikola Jokic para maging isang ganap na star player. Kaya hindi na nakakagulat na meron agad isang team ang kukuha at magbibigay sa kanya ng bagong kontrata. At isa sa mga kupunan ay ang Phoenix Suns na sinisante pa lang naman si Coach Mike Budenholzer matapos nitong hindi kayaning makapasok sa playoffs ng West. Ang Suns na rin naman ang pinakatalentadong team na pwede niyang pangunahan sa darating na off-season.